Ang tila malaking gabi na ito ay naturally nagtataglay ng toxic o lason. Pero marami ang kumakain nito lalo na sa China dahil nakakatulong umano ito sa pagpapapayat. Alam nyo ba, dito nagmumula ang shirataki noodles at shirataki rice o miracle rice. Ginagawa rin itong sangkap sa iba't ibang lutuin at sa dami ng pwedeng gawin, pati facial sponge ay nagagawa mula rito na swak pang skincare gaya ng ginagawa ni ate. Pero alam nyo ba kung saan galing ang root crop na ito? Ito ay ang corm o parang lumobong tangkay ng halamang ito, ang konjac plant, na kapag namulaklak ay naglalabas ng napakabahong amoy na tila ba amoy patay. Ang konjac plant na may scientific name na Amorphophallus konjac ay kilala rin sa iba't ibang pangalan tulad ng elephant yam, konyako potato at voodoo lily. Karaniwan itong tumutubo sa mga bahagi ng East at Southeast Asia gaya ng China, Japan, Korea, Indonesia at Vietnam kung saan matagal na itong bahagi ng pagkain at tradisyonal na medisina. Sa mga bansang ito, itinatanim ang konjac hindi lang para sa lokal na konsumo, kundi pati na rin para sa paggawa ng processed food products. Isa sa pinakakakaibang katangian ng konjac ay ang napakabahong amoy nito kapag namulaklak. Ang amoy nito ay parang patay o nabubulok na hayop. Gayunpaman, ginagamit nila ang amoy na ito para makaakit ng mga insekto tulad ng carrion flies na tumutulong sa kanilang pollination o reproduction. Sa katunayan, ang konjac ay bihirang mamulaklak at ang bulaklak nito ay maaaring tumagal lamang ng ilang araw. Dahil sa mabahong amoy at hugis ng bulaklak nito na pahaba at tila dila, tinatawag din silang devil's tongue. Dagdag pa sa kakaibang katangian ng konjac ay ang pagiging toxic na halaman. Ito'y dahil sa taglay nitong calcium oxalate crystals na matatagpuan sa iba't ibang parte gaya sa corm o ang fleshy underground stem na parang ugat. Ang calcium oxalate crystals ay parang maliliit at matatalas na karayom. Kapag nakain ng hilaw ang corm ng konjac, maaaring magdulot ito ng iritasyon sa bibig at lalamunan, sakit ng tiyan at pagsusuka. Pero ang toxicity ng konjac ay nawawala naman kapag dumaan ito sa tamang proseso tulad ng pagpapakulo at pagluto ng maigi. Sa Japan, ang malalaking corm nito ay binabalatan, niluluto at dinudurog upang makuha ang starch. Ang starch nito ay hinahalo sa tinunaw na limestone para tumigas at maging edible jelly na kilala bilang konyako. Ito ay ginagamit para gumawa ng shirataki noodles na kilala ngayon bilang low-calorie at low-carb alternative sa pasta. Bukod dito, may health benefits ding dala ang konjac dahil sa taglay nitong glucomannan, isang uri ng soluble fiber na nagiging gel-like substance kapag tinunaw sa liquids gaya ng tubig. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng kolesterol, pagkontrol ng blood sugar at pagpapabuti ng digestion. Dahil halos wala itong calories at mababa ang carbohydrates, mabilis itong magbigay ng pakiramdam ng kabusugan, kaya paborito ito ng mga taong nagda-diet at may diabetes. Sa katunayan, may mga pag-aaral na sinasabing nakatutulong ang konjac sa weight management kapag isinama sa tamang diet. Pero hindi lang sa pagkain nagtatapos ang benefits na dala ng konjac. Ginagamit din ito sa skincare products dahil sa natural components nito na nakatutulong sa paglilinis at pagpapanatili ng magandang skin condition. Isang halimbawa ay ang konjac sponges na ginagamit bilang gentle exfoliator para sa iba't ibang uri ng balat. Pero meron bang konjac plant dito sa Pilipinas? Well, hindi karaniwang makikita ang konjac plant dito sa Pilipinas, pero may halaman tayong maihahalin tulad dito. Ito ay ang pungapong o elephant foot yam na may scientific name na Amorphophallus peonifolius. Sa Northern Mindanao, tawag nito ay bagong. Bagamat kabilang sa parehong genus na Amorphophallus at may pagkakatulad gaya ng mabahong amoy na bulaklak, sila ay tinuturing pa rin na ibang species na may ibang katangian. Pero tulad ng konjac, meron din itong corm na nakakain basta't niluto ng maigi. Pero hindi po lahat ng species ng Amorphophallus plant ay ligtas kainin, kaya mahalagang kilalanin muna ang halaman bago ito gamitin o iproseso. Sa kabuuan, ang konjac ay isang halimbawa ng
kung paano ang isang halaman na mukhang delikado at mabaho ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung may tamang kaalaman at proseso. Isang paalala rin ito na sa kalikasan, hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan. Ikaw ka-awesome, gusto mo rin bang makatikim ng food products na gawa sa konjac? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!